Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Miss Nuaz, maaari mo ba akong inaan ang ating panalangin? Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Naway gabayan po kami sa mga gawain na aming gagawin sa araw na ito. Sana po gabayan niyo rin po ang aming mga guro na siyang nagtuturo sa amin. Amen. Maraming salamat. Magandang umaga mga butihin kong mag-aaral. Magandang umaga po. Bago kayo magsiupo, maaari nga ba magpulot tayo ng ating mga kalat sa ilalim ng ating upan? Okay, thank you at magsiupo na po tayo. Mayroon bang lumiban sa klase ngayong araw? Wala po, ma'am. So bago tayo dadako sa ating bagong aralin, ating munang talakayin ang ating mga panibagong aralin or ating nakaraang mga aralin. Sino ang makapagbibigay ng ideya kung ano ang panitikan at ang pabula? Ma'am, ang panitikan po ay nagsasabi o nagpapahayag ng kaisipan ng mga damdamin, karanasan, hangarin at diwa ng tao. Clara, Ito po ay isang uri ng katang-isipan, ma'am, na ang panitikan ay kung saan ang hayop ang pangunahing tauhan upang ipahayag ang mga mahalagang aral sa kwento. maraming salamat sa mga ideyang inyong ibinahagi. Bago tayo dumako sa pamagat ng ating bagong aralin, nais ko muna sukatin ang inyong mga kaisipan. Kumuha ng isa't kalahating pirasong papel at ilagay ang inyong mga pangalan at inyong konsepto ukol sa salita at magtatawag ako ng 4 na maaaring magbahagi sa harap. At ngayon naman dadako tayo sa layunin. Dito sa layunin ay malalaman mo kung may natutunan ba ang mga mag-aaral. At sa layunin ay may 3 antas. Una-una ay pamantayang pangnilalaman. Pangalawa ay pamantayan sa pagganap. At pangatlo, makasanayan sa pagkatuto. Ang pamantayan ng pangnilalaman, dito ay napamamalas na mag-aaral ang pag-unawa sa makadang pampanitikan ng Mindanao. At sa pamantayan sa pagganap naman, dito ay nasasagawa ng mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong panturismo. At ang mga kasanayan sa pagkatuto, dito ay napapatunayang nagbabagong kahulugan ng mga salitang naglalarawan batay sa ginanap na panlapi. Naihunuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa akadang napakinggan. At natutukoy at napapaliwanag ang mga mahalagang kaisipan sa binasang akada. Base sa mga halimbawa na inyong ibinahagi, ang ating ikalawang aralin ay ang mga akdang pampanitikan sa lamin ng Mindanao at ang pabula ng mataba at payat na usa. Ngayon, may ibibigay ako sa inyong kwento dito upang inyong basahin. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para basahin ito. Ngayon, matapos nyo basahin ang kwento, may hinanda akong 3 katanungan dito. Una na dyan ay ano ang pamagat ng kwentong inyong binasa. Ikaw, matabatang payat na usa, ma'am. Magaling. Ngayon naman, ano ang naging bunga ng inggit sa kwentong inyong binasa? Ikaw, Binibini? Ma'am, kanilang inggit ang naging sanhi sa kanilang pagkamatay. Magaling. Ngayon, sino-sino naman ang mga tauhan sa kwento? Ako po, ma'am, si Namapia Ibalua po at ang kanyang anak na si Anak Mararaya. Si Marata Ibalua din po na ang kanyang anak na si Anak Marata at ang mataba at payat na usa. Magaling. Pangkatang gawain. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 5 at ang bawat pangkat ay mayroong 8 miyembro. Magbigay ako ng mga kwentong parabula at inyong isasadula sa susunod na araw. May 20 minuto kayo upang magsadula ng inyong napiling kwento. Ito ang pamantayan na dapat ninyong isaalang-alang. Kahusayan ng pagsasadula, 30%. Kahandaan sa pagsasadula, 20%.
nilalaman ng maikling dula, 50%. Kabuuan, 100%. Naintindihan ba ng lahat? Opo, ma'am. Yun lang sa araw na ito. Maraming salamat.